everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong umaga. Hello beautiful people! Kamusta kayong lahat? So yon. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Kaya-kaya niyang manalo. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok araw-araw. Maraming salamat guys sa inyong lahat. So ito na nga pag-usapan natin ang bagong pangbato natin sa Miss Grand Philippines. Yes, back-to-back win. Kakayanin kaya ni Angelica Lopez. Ikaw ba naniniwala ka ba sa triple back-to-back win? To be honest, hindi ako masyado nag-expect for the crown para sa Miss Grand Philippines. Yung makaka-top 5 si Angelica Lopez, syempre, happy na ako dyan. But, hindi din natin alam. Malay mo, the destiny. Di ba? So, yon. So, mahirap para kay Angelica Lopez yung challenge na to. Sa totoo lang, hindi madali kasi kung titignan mo back-to-back nag-back-to-back na si Emma Tiglao. Yung kay Emma Tiglao na nga lang, hindi natin alam kung ibibigay pa talaga yung corona di ba? Kasi ibinigay nila kay CJ Opiasa. Kahit pa sabihin mo, kasi Mama Sam, kung tutuusin naman ngayon pa lang naman tayo magba-back-to-back kasi yung kay CJ parang in-appoint lang nila. Grabe naman kayo. May mga ganun-ganun talaga kayo. Once na ibinigay sa kanya ang corona, ibig sabihin nun, siya na ang winner. Ganon. So, kaya, makukonsider ko talaga the first crown ng MGI or ng Miss Grand International ay si CJ Opiasa from the Philippines. Iba nga lang yung naging daan. Di ba? So, kumbaga parang hindi nga lang ganun na katulad ng mga nananalo talaga na Pero kasi after na magbigyan ng magandang momento si CJ Opiasa, Diyos ko naman, i-consider mo talaga na siya talaga ang kauna-unahang Miss Grand winner natin. Kaya, yung nanalo sa Emma Tiglao, it's a back-to-back win. Ayun. So, back-to-back win ang tawag doon. Kaya, ngayon, syempre, it's another challenge for the Philippines. So, ito na nga, si Angelica Lopez, ang dating Binibining Pilipinas International na kung saan, pagdating sa Miss International, ay, ayun nga, marami nagsasabi na na El Tocuyo naman niya sa Miss International. Guys talaga, yung parang lahat na lang, pwede nyong iba to kasi ayaw ninyo dun sa tao, di ba? So, kung meron kayong mahanap na butas, talagang gagawin ninyo. Siguro, ang nagkataon lang dito kay Angelica Lopez, di ba sinabi naman na top 21 siya? Hindi nga lang umabot doon sa top 20. So, ngayon, hindi niya swerte. So, wala siyang swerte doon na parang wala, inalat, anong gagawin natin? Pero kung tatanungin mo ko na hindi kasi siya magaling, kaya hindi siya nanalo, parang excuse me lang magaling ang Angelica Lopez at panalo ang galawan. Kaya masasabi ko na hindi lang talaga siguro destiny for her or hindi lang to umugma sa kanya. Siguro mali lang siguro talaga yung atake niya dahil nagpakatotoo siya ng todo-todo. Kasi alam naman natin ng Angelica Lopez, ang move niya kasi talaga sobrang maka-Miss Grand talaga. Yung alam mo yung Miss Grand na atake. Siguro inalat lang. Kaya hindi niya nakuha talaga yung title, ganon. But kung tatanungin mo, in fairness naman, talagang grabe, panalo pa rin talaga ang Angelica during that Miss International. Yung mga styling niya, day by day, talagang kumabog talaga ng bonggang-bongga. Kaya, I'm happy nung time na lumalaban siya. Kaya lang, na-surprise ako kasi ayun nga, na El Tocuyo siya sa Miss International. Kaya naman, hindi mo rin masisisi yung mga tao ngayon na sinasabi nila, ay nako, may El Tocuyo din niya sa Miss Grand. Ganun kagad yung mga
pumapasok sa utak nila. Alam mo yun, yung sobrang negatibo. But for me, I think hindi. Hindi siya magiging may El Tocuyo sa Miss Grand Philippines. Kaya yung nagsasabi dyan sa comment section na sabi ganun, may El Tocuyo yan sa Miss Grand. Tingin ko hindi. Hindi ganun yung mangyayari. Feeling ko malaki yung chance ni Angelica Lopez for the semifinalists or makarating sa top 10. At kung suswertehin pa, makarating sa top 5, bonus na lang sa akin kung mananalo siya ng Miss Grand uli. Pero kasi syempre, i-accept din natin, i-ready din natin yung sarili natin na, alam mo yun, hindi magiging madali para kay Angelica na makuha ang corona ng Miss Grand kasi nga, nag-back to back na tayo. So parang, triple win ba? Tapos kapag nanalo, another winner na naman, di ba? So parang hindi na ganun kadali yun. Kumbaga, aminin na natin na yung percentage ay medyo bumababa or lumiliit yung percentage na pwede tayong manalo. But nandoon ako sa proseso na siguro hintayin lang natin yung tamang proseso na alam mo yon na kung ano yung ipapakita niya during competition. Kung paano niya to ipapanalo ng bonggang-bongga, di ba? So yon. So let's see. Kasi may laban naman. Sa totoo lang, ang Diyos ko naman, sa haba ng legs ni Angelica Lopez at sa ganda ng katawan at nakita naman ninyo yung abs niya at plus yung hinaharap niya na parang wow, ang winner, di ba? So talagang ang sexy kasi. Kaya parang feeling ko, mananalo to ng best in swimsuit. Pero syempre si Angelica, kailangan lang din siguro na mas mag-training pa sa pasarela. Para mas kabog yung galawang pang Miss Grand talaga. Kasi ayun yung nakikita ko na parang kulang din kay Angelica. Yung proper na, alam mo yun, yung galawang pang Miss Grand na pasarela. Parang hindi ako kumbinsido pa dun sa pasarela niya. So, yun. Kailangan lang ng konting paghahanda sa pasarela. Pero yung mga pasabog naman yan, magaling naman yan magpasabog. Kaya parang feeling ko, kakayanin niya na yan. Diba? So, yun! Kaya, syempre, ang hihintayin na lang natin kung paano niya makukuha ang corona ng Miss Grand. Kung paano niya lalaruin to. And malay natin kung may swerte, di ba? Pero huwag kayo masyadong umasa. Huwag kayo masyadong mag-expect. Siguro mas maganda na sumuporta lang tayo dahil para makarating siya sa top 5. And then malay mo, pag nakarating sa top 5, bigla palang swertehin na parang alam mo yon siya yung manalo ng Miss Grand, di ba? So, yun. Basta laban lang at tiwala. Siguro yun yung kailangan nating ibigay sa kanya. Yung tiwala na tinatawag at support. Ganon. And then, yes, Angelica, sobrang lakas para sa laban sa Miss Grand ngayong taon na to. Malakas kasi may pangalan. And then, natutuwa ako kasi si Angelica na yung nanalo kaysa pa ibigay sa iba, di ba? So, yon. And then, alam na ni Angelica kung ano yung gagawin niya dyan. At least hindi nasayang yung pagkabinibining Pilipinas ni Angelica. At alam mo yon, another excitement to. And then malay mo, di ba, kung doon sa ay na El Tocuyo siya, dito naman sa Miss Grand ay syempre, matatapos yung reigning niya na alam mo yung malayo ang mararating niya. So, malay mo mag-top 5, malay mo di ba? So, wish all the best syempre para kay Angelica. So, yan! And then, of course, supportahan natin. Huwag nating pabayaan. Kasi guys, syempre, competition pa din to. At nandoon pa din na dapat ipakita pa rin natin na kahit alam na natin na medyo mahirap para sa pambato natin na makapwesto ng todo-todo para sa corona or makuha yung corona, alam natin na maliit lang yung chance, ilaban pa rin natin yung maliit na chance na yon. At syempre, ipagdasal din natin na sana may represent niya yung bansa natin na mas bongga, mas winner, at mas panalo. Ganon! So, laban lang. Ganon. So, tiwala ang kailangan mong ibigay. So, kayo, tingin ninyo, ano nga ba mararating ng pambato natin? Kayo ba naniniwala ba kayo na back-to-back and back
and again para sa Pilipinas, triple back para sa Miss Grand. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.